Si Kabesang Tales ang kilabot ng Luzon. Biglaan ang kanyang pagsalakay at sa panahong di inaasahan ng lahat. Sinunog niya ang isang kabyawan sa Batangas, nanira ng mga pananim, pinatay ang isang hukom pamayapa sa Tiani, nilooban ang isang bayan sa Cavite at sinamsam ang mga sandata sa tribunal. Mula sa Tayabas hanggang sa Pangasinan at maging sa timog ng Albay at Hilagang Cagayan ay napabantog ang kanyang pangalan sa pandarambong o pagnanakaw. Isang tanghali, 6 o 7 pinaghihinalaan ang nakagapos na lumalakad sa isang daan, namamaybay sa isang bundok. Hoy, mautang! Maaari bang palakarin mo sila ng payapa? Ano ba ang meron sa'yo, Carolino? Sa akin wala. Ngunit ako'y naaawa sa kanila. Sila'y mga tao rin katulad natin. Bago ka pa nga! Ano nga ba ang ginagawa nyo sa mga biyag ng digmaan? Aba, kung may mabuti kaming magagawa ay ginagawa namin. Kasabay ng ikalawang pagpalo ni Mautang sa bilanggo ay ang pag-alingawngaw ng isang putok. Tigil! Nagsimula ang pagpapalitan ng putok, ngunit mapaghahalatang kakaunti lamang ang kalaban dahil sa kadalangan ng ganti. Ngunit nakalalamang ang mga ito sa mga gwardya sibil dahil sa sila'y nakakanlong. Natakot ang mga gwardya sibil dahil hindi nila nakikita ang mga kalaban na nasa likod ng batuhan. Ibig na nilang umurong. Sige, Carolino. Ipakita mo ngayon ang kagalingan mong tumudla. Siya namang pagtayo ng isang lalaki sa itaas ng malapad na bato. Barilin mo! 3 gwardya sibil ang sumunod sa utos, ngunit nakatayo pa rin ang lalaking sumisigaw ng di nila maunawaan. Napahinto si Carolino na parang namukhaan ang lalaking iyon na nababalot ng liwanag ng araw, ngunit binantaan siya ng kabo. At pinaputukan ni Carolino ang lalaki. Umikot ang lalaki, kasabay ang sigaw na nakatulig sa kanya. Natagpuan nila ang isang matandang naghihingalo at nakahandusay sa bato. Sinaksak ng isang gwardya sibil ang katawan nito gamit ang bayoneta, ngunit hindi man lamang kumurap sa pagkakatitig kay Carolino. Itinuturo ng matanda ang isa pang lalaki na nabaril din at nahulog sa likod ng bato. Namumutla si Carolino na walang iba kundi si Tano na kauuwi lamang galing sa Carolinas. Nakatigagal siya at nag-iisip. Nakilala niya ang kanyang ingkong na si Tandang Selo na dahilang hindi makapagsalita ay nagpahiwatig sa kanya sa pamamagitan ng naghihingalong mata ng isang buhay na punong-puno ng pagpapakasakit.